Mga hinaharap na kaso ni suspended Cebu Governor Gwen Garcia, makakapanayam natin si Attorney Tranquil Salvador, ang head ng legal team ng gobernadora. Magandang umaga po, Attorney Salvador. Hi, magandang umaga, Cara, and to your listeners and televiewers at this time. Magandang umaga po. Attorney, unahin muna natin yung administrative case na grave misconduct dahil sa Balili property. Ang sinasabi, moot and academic na daw po ito, pero iaapelan nyo pa rin daw po? Ay, ewan ko po kung sino po nagsabi po nito. No? Liliwanagin po natin. Opo. Kasi itong ugat ng mga ito would be pertaining to the sinasabing Balili property. Po. Ngayon, ito po isinampahan sila ng administratibo at criminal case. Opo. Yung administrative case po na tinatawag po natin, sinabi na nga mismo ng ombudsman na ito'y mooted na po ito, mooted academic. Ano po ibig sabihin ito? Because these were claimed to be offenses without necessarily denying or admitting po, no? Sinasabi dito, because of her election, siya po ay nahalal muli. Wala na hong dahilan para po siya bigyan ng sala o bigyan ng penalty. Yung po maliwanag. Kaya lang po kahapon, siyempre maraming nataranta, maraming tao nanonood dahil ang lumabas po doon sa mga one-liner ng mga ilang television is gross misconduct. Kaya po, hindi naman pinaliwanag na wala naman pong penalty po yun. Mismo naman po sa ombudsman na nagpaliwanag. I would want to be honest with you, nasasabihin ko sa ngayon, wala pa po kaming copy na resolution. Most of what we have right now are media releases na umiikot po sa mga panahon ngayon. Ngayon, tatanungin niyo, ba't wala po kaming kopya? Kasi po nagpakuha po kami, they would want a formal request. So, gumawa na po kami ng formal request. Kami nga po yung nagtataka dahil nagpadala na kami ng representatibo. But siguro, kailangan namin sundin yung proseso ngayon. Now, on the aspect na, kaya nagtataka kami, ano, kung favorable, if it's favorable to the client, ano po ipapakonsider natin o i-appeal natin? Ngayon po yung second aspect o yung criminal aspect na sinasabi. Yun po yung tinatawag nila na sinasabi nila nasa Sandigan Bayan. Ito po ang totoo nito, as of last year pa po, July, pinailan po yan ng motion for reconsideration. Yan po yung nakabinbin. Ito po yung anti-graft and corrupt practices. Opo. Kasi po yan, dalawa yan sa isang fast po yan, kinaragahan po ng administratibo at kriminal. Yung administratibo, sinabi po nila wala na yan because of the Aguinaldo Doctrine. Yun naman pong criminal case, ang ginawa po dito, ito'y tininay. So, nung pong as of early as July, no po, may motion for reconsideration po ito. At ito po ay, ngayon po, ito ay tininay. Ito po ang subject ng criminal case. Ito po yung sasabihin natin na lilitisin sa Sandigan Bayan. Ngayon, ang tatanungin niyo po kami siguro, no? Will we seek legal remedy dun sa denial na motion for reconsideration? I think it would be best answered po once we receive a copy of the resolution. Kasi po sa ngayon, parang naninimbang pa tayo nahuhula. I don't want to even mislead the public on making pronouncement as to remedies available na hindi po namin nababasa kung anong resolusyon. So linawin po natin, Attorney, yung una po, yung tungkol doon sa yung tungkol dun sa Balili property na grave misconduct. Ang sinasabi ninyo, wala naman bearing ito dahil wala rin namang sanctions. Yun ang sinasabi ninyo. Ito po, I will have to tell you po dito. Ito po ay hindi po lang galing sa akin. Ito po ay press releases na lumabas. Magmula kahapon pa at kinokota ang Office of the Ombudsman na ito yun. Yung administratibo, wala pong penalty. Pero yung anti-graft at saka yung malversation of public funds, lilitisin pa po yan. Kung sakali mang lilitisin. Yun po. Ngayon, siyempre kahapon, na-excite siguro iba nating mga kaibigan sa media na magbalita. So, ang lumabas na para, uy, naku, meron na naman pala. May penalty. Yung isa po, yung criminal, lilitisin pa po. Pangalawa po, ang pinakamabigat po na nabitawan ng ilang media outfit na hindi naman po kayo at ayoko po magbitaw ng mga sa pananalita kung sino po, no? Is meron po one-liner sa ibang media releases na sinabi, yan daw pong kaso ng Balili property ay kapareho o katulad o yan din po yung suspension ng sakop ng Office of the President. Hindi po totoo yun. Huwag niyo po akong paniwalaan, because I'm counsel of the governor. I think it would be best na tingnan niyo yung suspension order which we are questioning. Yun lang pong basahin nyo. Tingnan nyo if there is any reference to the Balili property. Wala po. Ngayon, would I think na was that may ill intent pa yan? Ay mahirap na. Ayoko pong pangunahan nyo. Sa ngayon, pinaliliwanag ko lang po na mayroong mga statements po kahapon sa media na nagsasabi na pareho daw po. Hindi po pareho ito. Magkaiba pong kaso po ito. Alright. Maraming salamat po, Attorney Tranquil Salvador, ang head ng legal team ng gobernadorang si Gwen Garcia. Salamat po. Salamat.